Okay mga kababayan, Chris Hulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Excuse me. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Mark Villar, si Senador Mark Villar, na tinaguri ang si Boy Tahimik din ho mga kababayan. Ha? Sabi ko nga mga kababayan, nung pinag-uusapan ho ang flood control issue, scandal ho dyan sa Senado, dyan ho sa Blue Ribbon Committee, hindi ho nababanggit ho ito Itong mismong pangalan ho, itong si Mark Villar, hindi ho nababanggit. Nabanggit siya, hindi dahil itinuturo talaga siyang may kinalaman or nakatanggap ng kickback. Nabanggit ito ng mga diskaya na kung saan ay nagsimula ho sila na makakuha ho ng engagement ho ng mga project ho dyan sa DPWH. Nung panahon ho ni Digong at panahon ho ni Mark Villar. At itong si Engineer Alcantara at itong si former Undersecretary Romero Bernardo ba yun? Ang tumanggap daw ho sa kanila, ang nagpasok sa kanila dyan, ito hong si Senador Mark Villar. Nung panahon ho ng siya ay Secretary Kalimo ng DPWH noong 2016. Kumbaga sabay-sabay ho silang nag-enter. Pero wala pa hong sinasabi itong mga resource person or itong mga witness na itong si Mark Villar ay nakatanggap ho mismo ng SOP or kickback dyan ho sa flood control budget mula ho noong 2016. Walang sinasabing ganun Pero mula ho nung nagkaroon ho na binuo si Pangulong Bongbong Marcos ng ICI at nagsisimula na ho ang hearing ng ICI at kung sino-sino na ho ang iniimbitahan dyan, pinatatawag ho ng mga miyembro ho ng ICI, nabalitaan na lang ho natin sa mainstream media, itong si Senador Mark Villar, ipinatawag ho ng ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Magmula ho nung itong diskaya humati na uho dyan sa ICI, bigla na lang hong inimbitahan ho itong si Mark Villar. So, ano pagkaka-analyze natin dito? Maaaring talagang dapat talaga sa House of Representatives, itinigil na ho yung pagdinig dyan dito ho sa Blue Ribbon Committee, continue pa yata. Dapat ho, sa akin, maganda, maihinto na rin ho yan Kasi ang nangyayari, ito hong mga resource person or ating mga witness, may mga sinasabi ho sa ICI na hindi ho sinasabi dyan ho sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Paano nga naman maglalakas loob sila na banggitin ang kanilang mga pangalan yung mismong mga gusto nilang banggitin kaharap ho nila mga kababayan. Hindi naman lahat. Kung natatandaan nyo mga kababayan, yung unang araw na kung saan ay si Senador Villanueva at itong si Senador Jinggoy Estrada, unang pinatawag ho ng ICI na binuo ni PBBM, yun yung unang araw na hindi rin na ho sila umattend ng Blue Ribbon Committee. Hindi na ho sila naging judge doon. Hindi na ho sila umattend ng Blue Ribbon. At yung araw na yon, doon ho binanggit ang mga pangalan ni Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva. Napansin nyo ng mga nakaraan, hindi na ho umaatin si Joel Villanueva at si Jinggoy. Baka hindi na ho pinapaatin. Para hindi magkaroon ng hindi maging komplikado ang ginagawa pagdinig dyan sa hearing ho ng Blue Ribbon Committee about ho dyan sa anomalyang flood control budget. Kasi nga naman, paano makapagsalita yung mga witness, mga resource person? Ando dun yung dalawa. Okay ngayon mga kababayan, nako
May binulgar ho itong si Senador Ramon Tulfo tuloy. Excuse me. May binulgar ho itong isang miyembro ho ng mga Tulfo. Ito yung panganay. Si Ramon Tulfo. About ho rito kay Mark Villar. Na nangyari ho, naganap ho dyan daw sa loob ho ng ICI. Yan ho sa loob ho ng kwarto, opisina ng ICI na kung saan yan ho ginagawa ang pagdinig ho ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure or ICI na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Si Villar kasi ang sekretary ng DPWH noong kasagsagan ng anomalya. Bakit daw pinag-iinitan ang mga Villaran niya? Nang ayaw magpaawat ang senador, ay pinatawag ang security at ineskortan siya palabas. Kung walang tinatago si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya sa mga tanong sa kanya? Nako. Para bang sinasabi ho ni Senador Ania, Senador na naman, si Erwin Tulfo kasi. Parang sinasabi ho ni Ramon Tulfo, itong kolumnista natin, na-pressure ito hong si Mark Villar sa kanyang mga tinatanong sa kanya. Na-pressure, siguro hindi na makasagot. Dahil nabubuking, siguro, nagmaoy. Binitbit ho daw ng gwardiya palabas. Actually, may kaduktong pa yung poso ni Ramon Tulfo. Basahin ho natin. Ininsista. Ano ba meaning nun? Masyadong malalim itong Tagalog ni Ramon Tulfo. Ininsista. Ano ba? Ininsist ba? Pinilit? Ano ba yun? Ininsista ng... comment niya sa comment section na ibig sabihin itong ininsista. Ininsista ng aking source na tagaloob na nagwala si Sir Mark Villar, si Senator Mark Villar, sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Sabi ng aking espiya, tumagal lang ng 25 minutes ang interview sa dating DPWH Secretary. Kung di siya nagwala, bakit napakaikli naman ng interview sa kanya samantalang marami sanang itatanong ang mga miyembro ng ICI? Would 25 minutes have been enough in a question and answer session between the good senator and the honorable member of the ICI? Question mark. Why was Villar escorted out the session by security personnel? Ayun na, talagang pinagpipilitan ho ni Ramon Tulfo na may espiya siya na legit daw ho talaga ito, mga kababayan. Na itong si Mark Villar ay nagmaoy na pressure ho diyan sa mga katanungan ng ICI. Sabi nga sabi nga daw, yung Diskaya nag-tell all na raw. Ang huling interview, huling pahayag ho ng kanilang abogado ng mga Diskaya sa reporter. Pangangalanan na raw ng kanyang kliyente, itong mag-asawang Diskaya, sabi ng abogado nila, kung sino raw yung talagang pinaka-maimpluwensyang tao, makapangyarihan dito sa likod ho ng maanumalyang flood control. Na hindi pa yata nila binabangkit kahit na kailan. Nako. Sino kaya yan? Pakinggan nga natin ito, mga kababayan. Kasi ito, pinag-usapan ho ng host ho ng Net25 at isama na rin ho dito yung may programa lagi silang tatlo, yung dalawang host mismo ng Net25 at saka itong si Senador Marcoleta pala, sorry po. Mali, tao lang. Pakinggan natin ito, mga kababayan.
Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Oh, pinakahuli nung isang araw, di ba? Na binalita rin natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Oh, Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Paolo Duterte. Oo, at binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Diba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag din. Hindi mo alam kung nang babali. Hindi mo alam kung nagbabalita o nang bumabalot. May pitik no? Kumbaga sa basketball, may sigo no? Oh. Tahimik lang daw itong si Mark Villar. Tuloy natin. Huwag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay Out na of character. Oo nga, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. Oh. This is not true. Ha? The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column. Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at So pinalabas. paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng Si ICI? Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Oo. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Ano, ha? Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganon, walang patutsadahan na ganyan. Ayan mga kababayan, according daw doon siya miyembro ng isang ICI, hindi raw totoo ito na nagwala itong si Mark Villar. Kaso syempre, naibalita na yan ni Ramon Tulpo, mas paniniwala na ng taong bayan yan. Kaya nga dapat kasi i-live yan Kaya nga ako, pabor ako na itigil na ng House, itigil na ng Senate. Pero dapat i-live yung ginagawang paglilitis ng ICI. Kahit siguro pili lang na media. Kahit siguro media na lang ng government para hindi ganun ka-crowded sa loob. Yung PTV4 na lang. Or yung ano yung isa? Basta PTV4 tsaka yung RBM, ano ba yun? Basta sa government. Para hindi ganun ka-crowded ng mga reporters Siyempre, ang daming mga mainstream media gusto niya ba dapat nga magsama kahit konting vlogger para transparent. Kasi hindi mo masabi, baka pinagtatakpan na lang din ng ICI para hindi kahiya-hiya. Kasi nga naman ang bigat naman kung sabihin din ng ICI, totoo yan, nagwala, nagmaoy. Na-pressure sa mga katanungan. Mahirap naman sabihin din naman nila yung ganon. Parang chinichismis nila. Para saan pa naging private yan kung i-chismis yung nangyari sa loob, di ba? Kaya maganda i-live yan Kasi, ewan ko ba bakit tayo i-live ito? Para sa taong bayan yan. Di ba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.